Good morning! Wait, parang malabo ang camera ko. Wait lang. Ayun. Malinaw na. Ayan, nandito tayo guys sa Galaan. Nandito tayo, nag-drive kami. Ilang oras kami nag-drive? 650 kilometers yun guys. Napakalayo. Ayan, nag-aya kasi yung katrabaho ko. Manguha daw kami ng oyster. So dito sa lugar na to, napakadami daw oyster dito. So ayan, mamaya mag-upload ako ng video kung gaano karaming oyster ang makukuha namin. At saka libre yun guys, libre. Papamulutin lang namin doon sa tabing dagat. So ngayon, kumakain yung kasama ko. Taga Thailand man yun. So ewan ko doon, breakfast lang. Naku, napakatagal mag-prepare. Nag-steam pa ng kanin. Kung ano-anong mga herb pa ang mga prepare para lang sa breakfast niya. Eh ako, tinapay lang naman ang kinain ko. At saka pipino. Oh. Sob na ako. Kaya iniwan ko muna siya doon. Sabi ko, magtutour muna ako habang kumakain siya doon. Kasi tabing dagat daw dito eh. So, ayan. Oh. Doon kami nag-park. May parking doon. So, doon kami natulog sa sasakyan. Ayan, ang dami nagpapa-shoutout. Kaya lang naglalakad ako. Mabasa ko kaya to. Hello Joanne. Ayan, hello sa'yo. Watching from Jordan. Ayan, ingat. Ano na po oras dyan ngayon? Ngayon, ang oras dito, anong oras na ba? Parang mag-aalas 8 ng umaga yata. Ayan, hello, I'm your follower. Thank you so much, Lisa Villario. Ayan. Guys, hindi ako masyado maka-shoutout ha kasi naglalakad ako. Baka mamaya ako'y madapa dito. Tingnan nyo yung ano dito, oh. Oh, kakahuyan. Sabihin nyo na naman. Ma'am, parang ano yan wrong turn. Hindi ko alam yung wrong turn na yan, kaya sinearch ko. Ano ko ba yung wrong turn na yan? Yung pala yung horror movie. Ayan, tingnan nyo guys, ang ganda ng mga puno, oh. Oh, pare-parehas ang taas. Ayan, ang ganda, diba? Ayun ang daan papunta sa dagat. Puntahan natin. Pupunta tayo dun sa dagat. So, nung nag-aya yung katrabaho ko nga na manguha daw kami ng oyster dito sa Sandy Fjord. Naku, agad-agad naman ako sumama kasi naisip ko, pang vlog ko din yun. So, kagabi pa kami umalis doon, galing sa lugar namin. Alas 5 kami doon umalis, tapos dumating kami dito 1:00 ng madaling araw. Tapos doon na kami natulog sa sasakyan. Naglatag lang kami doon kami natulog. Tapos alas 6:30, gising na kasi ang hirap makatulog. Ang hirap makatulog dun sa sasakyan. Ayan. Ano daw from, ayan. Lera May, hello, ayan. Batuto, ayan. Ate Mayan. From Panabo City, hello, ayan. Oh my God, ang daming nandito sa live natin ngayon. Sorry guys ha, hindi ako makapagpaakyat ng live. Kasi ang promise ko sa inyo nung nakaraan, sabi ko mag-live ako ngayong Saturday. Kasi magpapaakyat ako ng mga ayun, may nagre-request ngayon guys. Kaya lang hindi ko maano kasi saglit lang tayo magla-live ngayon. Ipapakita ko lang sa inyo yung tabing dagat dito. Ayan, nagmo-morning tour tayo. Ipapakita ko lang yung tabing dagat. So magtingin na rin ako baka mayroon na rin nung oyster. Pero hindi daw dito yung kinukunan ng mga oyster. Doon daw yun sa kabilang side. So pupunta kami doon mamaya pagkatapos niya kumain. Ang sabi niya, taon-taon daw talaga pumupunta siya dito at pang-4 na taon na niyang pumunta dito para manguha ng oyster at talagang ang dala niya guys. Talagang malaking sasakyan, ang dami niyang mga styrofoam na paglalagyan. So talagang marami talaga siguro ditong oyster. So sabi ko sa kanya, kung okay lang ba yung kunin, di ba magalit yung mga taga rito? Sabi niya, naku hindi. Pag nga may pumupunta dito na nangunguha daw ng oyster, tuwan-tuwa daw yung mga taga rito kasi ayaw nila ng oyster. Salot ang tingin nila sa oyster dito. Yung oyster, ayaw nila kasi yung tabing dagat nila, hindi na malakaran ng mga anak nila, hindi na nila mapag-swimmingan pag summer. Kasi nga, yung balat ng oyster matalim, so delikado sa paa. Kaya pag may nangunguha ng oyster dito, natutuwa daw yung mga yan. Ayan. Oo, kakahuyan. Ewan ko, nasa na ba yung tabing dagat dito? Mukhang nililigaw yata ako nitong kasama ko. Sabi niya, diretsuhin mo lang yan, daan dyan, tabing dagat yan. Wala naman tabing dagat. O, para namang gubat dito, guys. Parang may lalabas namang multo dito. Tingnan mo naman ang mga kahoy, oh. Oh, mga kahoy. Tapos dito sa kabilang side, malalaking bato. Sabi niya, diretsuhin ko lang daw. Andito daw ang dagat, sabi.
Ayan, watching from Brunei, si Mane. Yan. Watching from Brunei. Hello sa'yo. Meron din taga Silang Silang Cavite. Oh my God, ang dami. 300 na. Hala. Hala. 300 na sila. Ayan, sinamahan nyo talaga ako mag-morning tour dito. Ngayon, sana tayo pupunta? 200. Oh, nako. Mag-mini-mini-mini mo tayo ngayon. Oh, ayan guys, napakaganda ng kakahuyan dito, oh. Ayan. So, hanapin natin. Dito tayo sa kabilang side. Kasi, dito man kami nanggaling kanina. Dito yung parking lot. So, dito yan sigurado. So, tara. Pag maligaw tayo, balik ta rin na lang natin. Ayan, dito nga kasi may pangalan eh, oh. Oh. Nakalagay beach. Hindi nakasulat beach. Nakadrawing lang na beach. Sandy Fjord. She stay yan. Okay. Dito nga yan. Hanapin natin yan. Yung kasama kong tay, naku po. Ang daming si Chiburichi, umagahan lang. Ang daming niyang prepare. Sabi ko, bala ka dyan. Kumain ka lang dyan. Magala ako dito. Hanapin ko yung tabing dagat. Oh my God! 343 na! Ayan guys, abangan nyo guys ha. Mag-upload ako ng video. So, mamaya mag-film ako doon. Magunguha kami ng oyster dito. Dito sa Sandy Fjord, Norway. So, hindi ko pa alam kung anong i-expect ko. Pero base sa sabi niya, napakadami daw talaga. Napakadami daw oyster dito. So, tingnan natin. So, tingin ko madami talagang oyster. Kasi yung road, yung kahabaan ng road na dinaanan namin, ang pangalan niya, Oyster Road. So, ipinangalan talaga siya dun sa lugar na madaming oyster. So, ang problema natin dito pag nanguha tayo ng oyster, kung tatagal tayo sa dagat, kasi nga malamig. Oh my God, ang ganda! Hala! Ang ganda dito. Nandito na ako sa tabing dagat. Wait lang, babalik ta rin ko ang camera kasi ang ganda dito. Asan na? Asan na ang camera ko? Wait lang guys, ito! Oh shit, ang ganda! Ayan, oh! Hala ka dyan! Ah, tapos tingnan nyo guys, oh! Ayan, oh, yung isla, bato siya. Itingnan nga natin kung mapapalaki. Ayan, oh. May mga isla-isla dun sa kabilang side na yon. Ayan, tapos yung isla, talagang yung solid rock siya. Ah, hala, ang ganda. Tapos, pino yung buhangin. Ayan, tingnan nyo guys, may oyster dito, may nanguha ng oyster kagabi yata. Ayan, oh. Huwag natin kunin. Uy, ano kaya to? Baka naman to yung mga, ano siya guys, yung mga oyster siya ng shell na tinatanggal nila kasi nga, ano nga dito oh, ginagamit ng tao mag-swimming. So siguro may tao na nag-work dito na ang ginagawa niya, tinatanggal niya yung mga oyster para makapag-swimming sila dito kasi talagang delikado siya guys. Oh, ayan oh. Hala, mukhang maraming ang oyster dito. Ayan oh. Pero hindi naman nila kinain kaya parang sira na siya oh. Parang pinagtatanggal lang talaga nila dun sa dagat para magamit yung ano. Kasi ganito siya, oh, tinan nyo, sobrang tatalim. So, pag, ayan, oh, may laman pa nga sa loob, oh, ano kaya to? Pwede kaya namin tong kunin? Kasi parang wala namang may-ari, eh, oh. Parang talagang kinuha lang nila para linisin yung tabing dagat. Grabe. Dami, oh. Sobrang ganda guys. Oh my God, 524 na tayo viewers. Ayan guys, sa mga bagong dating. Nandito tayo sa Sandy Fjord, Norway. At dumayo lang tayo dito para maghanap ng oyster. Ngayon, hindi na natin kailangang hanapin. Oh, ayan na. Tinapo na nila sa dalampasigan. Ayan, nakaw. So, ibig sabihin talagang madaming oyster dito. So, sabihin ko doon sa katrabaho ko na kung gusto niyang oyster, dalhin na lang namin to. Hakutin namin tong oyster na tinambak nila dito sa tabing dagat. Hindi ko alam guys kung bakit hindi nila kinukuha yung mga oyster na yan. Ayan, kasi alam nyo, pag bibili kayo dito sa tindahan ng oyster,
Napakamahal. Yung 3 piraso na oyster na medyo magaganda ang sukat. Naku, 25 kroner. Magkano na yun? 100, magkano na yun? Bobo sa mat. 100 pesos plus na yun. 3 piraso lang na oyster. Ayan. Ayan, oh. Ang mga Norwegian kasi guys, yung ugali nila, ayaw nila yung kumukuha sila ng pagkain. Ayaw nila lang kumukuha sila ng pagkain. Yung pupulutin ba na libre na kasi takot sila. So, mas gusto nila yung bibili nila sa butikin, sa tindahan, yan. Mas gusto nila yung bibilhin nila sa tindahan kasi feeling nila mas safe sila, feeling nila na talagang malinis yun, ganun ba? Kahit sa pagdating sa mga mushroom guys, ang mga Norwegian, hindi yan sila pumupunta sa kagubatan para manguha ng mushroom. Mas gusto nila na bumili sa tindahan kasi mas feel safe sila pag galing sa tindahan. Ayan, yun nga naman kasi pag nagka-aberya sila sa tiyan or kung ano-ano man, wala silang hahabulin pag kinuha lang nila sa dagat. So gusto nila sa tindahan talaga. Kaya ang mga nangunguha lang dito, mga Asian, yan, mga katulad namin. Mga Thai, mga Vietnamese, mga Filipino. Pero karamihan talaga, Vietnamese at saka Thai. Kasi ang mga Filipino, hindi rin halos lahat mahilig magpulot ng kung ano-ano. So talagang mga Thai at Vietnamese, sobrang hilig nila manguha ng mga libreng pagkain. So ayan. Sarap niyan sa lemon. Oo, buhay pa nga yung oyster dun, oh. Ayun, ang daming oyster na katambak. Buhay pa siya. So, hindi ko alam kung anong gagawin nila dun. Pag may tao ditong makita ako mamaya, tatanungin ko kung yan ba ay may nanguha or talagang tinambak lang nila dyan para linisin itong tabing aplaya. Kasi yung mga oyster na yan, guys, yan yung mga nadadala ng alon dito sa tabing aplaya. Ayan. Hi, magandang araw. Hi, magandang araw. Teya Danica. Ayan, napakaganda dito, guys. Hala, mag 600 followers na tayo, mga buang. Ang daming nanonood. Hala, grabe siya. Oh yeah, may mga mulanayin pag nandito. Oh, Labukay, Roma Santa. Hala, ayan. Ang ganda ng lugar dito sa Norway. So guys, abangan nyo ha. Mamaya abangan nyo ang upload natin. Tingnan natin kung gaano kadaming oyster ang makukuha namin. Yung Thai na nag-aya sa akin para manguha ng oyster dito, ibibenta daw niya yan sa mga kapwa niya Thai doon sa lugar namin. Kasi sa lugar namin, walang nakukuhang oyster. Kasi malamig doon sa lugar namin. Dito kasi, itong lugar na ito, pag tumawid ka ng dagat sa kabilang side, doon, Denmark na yon. Denmark na. So yung Denmark naman kasi, mas mainit yung lugar nila. Winter din sila, nagwi-winter, pero hindi siya kasing lamig doon sa lugar namin sa norte. Kasi nasa norte kami guys ng Norway at sobrang lamig doon. So ayan, kaya talagang dumayo kami dito. Nagpakapuyat para lang maghanap ng oyster na ito. Grabe talaga. So ayan, nangamatay na yung ibang oyster, oh. Alam nyo, ang mahal din itong oyster na to sa Pinas. Nangamatay na yung iba, oh. Hala. Nilalangaw na. Pero yung iba, parang buhay pa, guys. Ito, patay na rin, oh. Ang laki, grabe, oh. Ang laking oyster, guys, oh. Pero parang ano na siya, patay na. Yung iba, patay na. So, kung patay na ito, so talagang tinanggal lang nila to para linisin yung tabing aplaya. Kasi kung kukunin nila to o kakainin, so hindi naman nila yan dito papabayaan na lalangawin. So, yan. Grabe, ang dami. Hala, may mahanap pa kaya tayong oyster? Baka pinagtatanggal na nila. Mga buang, di ba? Mga buang ang mga tao dito. Tinanggal lang yung oyster, tinapon lang dito sa tabing aplaya. Hindi na lang nila inuwi at kainin. Sarap kaya nun. Oh. Baka daw may perlas. Baka may perlas nga. Kuha ka na lang po ng bago. Oo, kuha na lang kami ng bago. Hindi kami dito mangunguha. Doon kami mangunguha sa kabilang side. Kasi sabi niya doon daw. Kasi ito, beach kasi ito. Kaya wala ka na ditong makukuha. Kasi pinagtatanggal na nila nga para makapagligo yung mga tao, makapaglakad-lakad. Doon sa kabila, bahayan. So, walang nag-aalaga ng tabing dagat. So, yung mga oyster doon talagang napapabayaan lang na nandun sa tabing dagat. Kaya pupulutin namin. So, ayan, matutuwa sa amin yung mga taong nakatira doon. Sabi, uy, salamat, may pumunta ditong mga Asian na
mga kababaihan at manguha ng ano, oyster na salot sa kanila, salot sa buhay nila. Salot sa buhay ng mga Norwegian pero pinagkakakitaan ng mga Thai at ng mga Pilipino. Ay, nako, nakakaloka, 'di ba? Uy, parang may nakita akong ano dito. Halaman na hinahanap ko. Ay, iba pala 'to. Ay, yeah. Hindi pala ito. Ayan, no? Ay, itong halaman na to, guys. Ang ganda ng bulaklak nito. Napakamahal niyan. Pag namulaklak yan, kulay puti na maganda. Nakakita ako niyan sa Pinas. Parang may artista na nung kinasal siya. Ganyan yung ginamit niyang bouquet. Ang bulaklak niya ay puti na mga maliliit. So, yan dito, tumutubo lang yan ng wild. Pero balita ako sa Pinas daw, pag bumili ka niya, napakamahal. O-orderin pa nila galing ibang bansa. So, ayan guys, nag-live lang tayo ng mabilis at pupunta na ako, babalikan ko na yung aking katrabahong Thai at baka ako inintay na, baka tapos na yung kumain, so makakapagsimula na kaming manguha ng oyster. Ayan, bye-bye na guys. Bye-bye, salamat sa 600 nanood sa live ko. Oh my God, nakakaloka kayo. Ayan, sige, sa susunod na Sabado ulit ha, live ulit tayo. Sige, bawi ako sa susunod, yung mga gustong umakyat sa live ko, bawi ako sa susunod, okay? Bye-bye. Hello, hello, yan. Ayan. Oh, bye-bye na, Sandefjord, Norway. Bye.